Mahal ako. Ay, totoo ba? Kasi pag mahal ka, mapapamahal ka na rin naman in the end. Hindi ba selfish yun? Parang isip mo lang sarili mo. Pag ang pinili mo ay mahal mo, ito ang selfish. Kasi ayaw niya sa'yo, pinipilit mo yung sarili mo sa kanya. Kasi gusto mo lang. Pero kung mahal ka, gusto ka niyang kasama, gusto ka niyang lagi nakikita, sinasamahan mo siya, nakakatulong ka pa sa kanya. At the same time, mapapamahal ka sa kanya because love is nurtured. Pakahusay talaga dito. Tama ba yan mga ropa? Sa tingin nyo, dapat ba mas mahal mo yung babae kaysa ikaw yung mahal niya? Sa tingin nyo mga ropa, comment below. Balik tayo sa biology ng babae. So ano nga ba mga kababaihan? Women are what? Emotional creatures. Okay? Normal sa kanila yon. So nagre-respond ang mga babae based on how they feel. Gets? So kung mas mahal mo ang babae, may possibility ba na ikaw yung mas emotional? Or masasabi ba natin na mas ikaw yung emotional? Pag mas mahal mo ang babae, pag ikaw ang nagpapakita ng mas mataas ang interes or mas mataas ang nararamdaman mo sa babae, may possibility ba na pwedeng hindi mo ma-stimulate ang emotions niya? Lahat ng bagay na madaling makuha or nakukuha ng walang kahirap-hirap, walang value. O hindi natin nakikita yung value. Tama? Tandaan nyo, ang attraction ng babae at lalaki magkaiba. Ang babae na-attract base sa seguridad na kayang i-provide ng lalaki at kung paano i-stimulate ang emotions ng babae. Okay? So ang babae, kahit hindi ka ganun kayaman or kahit wala ka gaanong pera, pwede mo pa rin siyang maging jowa. Pwede ka pa rin makahanap ng babaeng papatol sa'yo kahit wala kang pera or wala ka pang trabaho. Why? Kasi ang babae, ulitin ko, base sa nararamdaman. Doon sila nagre-respond kung ano yung kanilang nararamdaman. So kung alam mo kung paano iparamdam sa kanila or magparamdam or stimulate or i-arouse ang emotions ng babae, may possibility na magkaroon ka pa rin ng girlfriend kahit wala kang trabaho. So sa sinasabi ni Alex Gonzaga, selfish daw pag mahal mo siya or pag ikaw yung mahal ng babae. Diba? Para sa ating mga lalaki, kung alam natin ng biology ng mga babae or yung kung paano mag-respond ng mga kababaihan, of course, hindi valid yung sinasabi ni Tony Gonzaga. Diba? Why? Kasi nga, paano mo ma-stimulate ang emotions ng babae kung mas ikaw ang mas mataas ang interest, mas mataas, or ikaw yung mas naghahabol sa isang babae. Ang sinasabi niya dito is parang ideal na ikaw ang maghabol kasi eventually daw matututunan ka rin na mamahalin ng babae. So babalik tayo dun sa sinabi ng isang lalaki na content creator na lugi daw ang babae. So paano naging lugi? Kung lahat ng kilos is ikaw ang gumagawa. Kung yung pagiging attractive is it really takes time. How many times ka mare-reject ng mga babae? How many times na kailangan mo matuto kung paano mag-set ng tone? How many times do you need para mas maging confident, 'di ba? It really takes time how to be attractive as a man. But as a woman, being beautiful is very fucking easy. What? You just put some eyelashes, ayusin mo yung kilay mo. Pag alam mo na kung paano mag-makeup, alam mo na kung paano manamit, it's very fucking easy for them. Lalo na kung may itsura na sila, so it's easy, lalo para sa kanila, to attract men. Diba? Or to be more attractive because they are a woman. Kumbaga, by default, tayo talaga yung nag-approach sa kanila. Gets? So, tayong mga lalaki, tayo ang gumagawa ng way para mapansin nila tayo, tama? So kailangan natin may gawin sa sarili natin. Kailangan natin i-improve ang sarili natin para at least magkaroon tayo ng chance sa mga kababaihan na pumayag sila sa date na gusto natin or pumayag sila lumabas kasama natin, 'di ba? So kung yung sinasabi ni Alex Gonzaga na kung ikaw ang mas mataas ang attraction at may possibility din daw na ma-inlove ang babae sa'yo, do you think in reality mangyayari yun? Kung ang babae ay emotional creatures, di ba? Kailangan ma-stimulate ang emotions ng mga babae bago sumama sa atin. Kailangan na-arouse natin ang emotions nila bago sila sumama sa atin, bago natin sila mapa-oo. So, ibig sabihin, hindi totoo or hindi mangyayari or walang katotohanan na pag ikaw ang nag-aabol sa babae, eventually magugustuhan ka rin niya. Kasi pwede ka naman daw niya samahan, blah blah blah, and eventually, pwedeng ma-inlove yung babae. So, doon pa lang, malabo na. Kasi, pag ikaw yung lalaki na you keep on texting women, you keep on texting her, you keep on asking her to go out, di ba? Kinakamusta mo siya palagi, nasan siya, ano ginagawa niya, blah blah blah. You always creating a conversation para lang makapag-usap kayo. So anong mafe-feel ng babae? Wala tong ginagawa tong lalaki na to. Bakit masyadong binibigay yung oras sa akin? Ayaw ng mga babae ng gano'n, mga ropa. Uulitin ko, since they were younger, nakukuha na nila lahat ng gusto nila. Kumbaga, it's easy for them to get what they want most of the fucking time. Diba? Kaya nga tinatawag sila ng Disney princess. Wala naman tinawag na Disney prince eh. Diba?
So, yung Disney princess talagang swak for women. So, ang sinasabi ko dito mga ropa, hindi mo pwedeng i-apply sa'yo yung ganong way na ikaw ang maghahabol sa isang babae. Dahil uulitin ko, women are emotional creatures. Hindi pwede na ma-inlove ka ng sobra sa isang babae and you are expecting she will feel the same way. Okay? Or mas malalo siyang ma-inlove sa'yo kasi inlove na inlove ka sa kanya. No. Pag ang babae may leverage, tandaan mo, iba na ikikilos niyan. Gets? At since ang babae, emotional creature, so ibig sabihin, pwedeng hindi mag-respond ang babae pag ikaw ang nagpi-please sa babae. Gets? At papasok dito yung sinasabi kong research. Based on research, pag ang lalaki mas in love sa babae, nawawala yung pagiging competent niya. Nawawala yung aggression niya. Mas nagiging soft siya dahil mas importante sa kanya yung nararamdaman niya. What? Gets? So mga ropa, naniniwala tayo sa movie na napapanood natin sa Netflix, sa K-drama, na pag masyadong ilabang lalaki, mas nakakakilig sa babae. No, it's not. Doon tayo lahat nagkakamali kasi yun ang pinapakita ng movie. Yun ang pinapakita ng karamihang palabas. At akala natin yun ang realidad. So same thing sa pagsusuot ng provocative or revealing clothes. Yung nakikita natin sa movie, it's fine. Di ba? Na okay lang naman pala eh. Kasi wala naman ang babastos sa kanya sa movie. So, expect ng mga babae, pag nanamit ako ng ganito, people will not, alam mo yun? Kasi wala naman daw sa pananamit yung pang-approach ng mga kalalakihan or yung mabastos siya ng kalalakihan. Nasa mga lalaki daw yung kung gusto mambastos. Yes, may point. Pero, ang reality ay hindi ganun. Okay? Walang pinagkaiba yan sa bahay na walang bakod, walang pinto. Anyone can go inside. Pag merong isang malokong lalaki, or let's say for example, may history ng pagnanakaw or pandurugas, at nakita niya, puta, okay itong bahay na to, open na open ha. Pwede. Diba? Maybe that guy will do something. Or, let's say for example, di ba ang mga magnanakaw, kung yan ang talagang trabaho nila, o yan ang sakit na nila, talagang hahanap at hahanap yan ng way para mandugas. Di ba? Gagawa ng paraan yan. So, let's say for example, ang isang lalaki mahilig sa mga maiikli ang suot or mas talagang drawn sa mga babae na nagsusuot ng revealing clothes. Yun laging hahanapin niya. Tama? So, walang kasalanan yung babae. Meron. Kasi hindi niya naprotektahan yung sarili niya sa mga ganun lalaki. Kasi ini-expect niya na dapat wala sa damit ko kung bakit mo ako babastusin or dapat ako mabastos. Nasa tao yan. Yes, tama. Pero hindi ganun tumatakbo ang mundo. Okay? Hindi tumatakbo base sa gusto mong mangyari. Tumatakbo ang mundo base sa kung anong nakikita mong realidad sa society. 'Di ba? Kaya nga, ang lola mo hindi sinabihan ng nanay mo na dapat yung anak mo make sure na magkaroon ng lalaking magtataguyod sa kanya at magmamahal sa kanya. Ayoko ng apo ko is makakahanap ng lalaki na walang trabaho, 'di ba? Usually, hindi naman tinuturo ng lola yun. Tinuturo yun sa nanay niya, tapos yung nanay ituturo niya doon sa anak niyang babae. Kumbaga, pasa-pasa lang. Why? Because the reality is, women always looking for security. Okay? And it's fucking hardwired for all women na makahanap ng isang lalaki na magtataguyod sa kanila. I don't think so na may mga nanay na nagsasabi, nak, maghanap ka ng mga lalaking kaya mo itaguyod, magtrabaho ka, magsumikap ka sa buhay para next time pag nag-asawa ka, kahit walang trabaho yung asawa mo, mayroon kang pantustos, 'di ba? Or next time pag mag-aasawa ka, gusto mo na mag-asawa, hindi mo na kailangan hintayin yung lalaking pakasalan ka dahil may pera ka naman, ikaw na mag-ask sa kanya na pakasalan ka. Tapos kung may bahay ka na, at least hindi mo na pupursigihin yung asawa mo na mag-provide sa'yo ng bahay dahil may bahay ka na. So doon na kayong titira dalawa. So I don't think na mayroong mga ganung magulang. Di ba? Kahit pa corrupt yung magulang nila, kahit pa contractor na mayaman or congressman na mayaman ang magulang nila, they still want to protect their daughter or they will still teach their daughter na makahanap ng lalaki na talagang makakapag-provide at makakapag-protect sa anak nila. Gets? Because it's hardwired and it's biology for women to find security sa mga lalaki. Okay? So balik tayo kay Tony Gonzaga. Ulitin ko mga ropa, hindi mangyayari sa realidad. Pag ikaw ang naghahabol sa babae, hindi mo mapapa-inlove ang isang babae. Ang babae, mas masarap sa pakiramdam nila pag sila yung naghahabol. But of course, they are denial. Hindi nila sasabihin yun, hindi nila aminin yun. Pero alam nila, sa sarili nila, na pag sila ang humahabol sa babae or pag yung lalaki may red flag at pilit nilang
ina-absorb or iniintindi yung pagiging red flag ng isang lalaki, mas lalong nai-stimulate ang emotions ng babae. Kaya nga gusto nila talagang i-justify yung mga kabaliwan nilang ginagawa, di ba? Pero may masama ba doon? Wala. Because yun ang naka-hardwired sa mga kababaihan. Yung pagiging emotional creatures nila, kailangan merong lalaking makatouch nun para at least sumama sila sa isang lalaki. Bakit? Pwede rin naman sumama ang babae kahit hindi naman ganun ka emotionally attracted dun sa lalaki. Yes! Pwede. Pero dyan papasok yung pwedeng maging logical lang isang babae. Sumasama siya sa'yo dahil meron lang siyang kailangan. Diba? Sige, pwede na rin. Tagal na rin naman ako hindi nakapag-date. Pero, Brenda, I don't know if I can give him a chance. Okay? I'm just doing this because I don't know, friend, I think I'm bored. Diba? May mga ganun babae. So, kadalasan, may reason lang kung bakit sila sumasama. Hindi dahil mataas ang attraction nila, hindi dahil may nafe-feel na sila sa atin, hindi dahil in love na sila sa atin, kundi sumasama sila or sumama sila sa isang lalaki, it's because meron silang kailangan sa atin. Yun ang reason. At masakit tanggapin ang katotohanan na sumama lang siya, it's maybe just because for the experience of, kasi dadalhin mo siya sa ganitong lugar. Or maybe pre-meal or pre-gala or pre-sine, di ba? So wala naman siyang gagawin, so how about she can try, di ba? So ang mangyayari, kung ang lalaki talaga, alam niya sa sarili niya na mababa ang pagtingin sa kanya ng babae, ang mangyayari niyan, pwede siya maging placeholder. So baka hindi pa nga boyfriend. Baka maging, eto yung tinatawag nilang BFF premium. Diba? Gagawin kang BFF premium. Ay, kala ko kasi, you're just looking for friends lang. Di ko naman alam na trip mo rin pala ako. And, ikaw naman kasi nagsabi na wala naman mali siya, kain lang. So that's why pumayag ako. So ikaw naman to si tangang lalaki na iniisip mo, hindi, kaya ko mapainlabin to, basta sumama lang to sa akin, mapapainlab ko to. Eh kung una pa lang, marami ka ng rejection, hindi na nagre-reply, pinaghihintay ka 3 days bago siya mag-reply, or kadalasan, hindi talaga siya nagre-reply, tapos dahil makulit ka lang, kaya siya napapa-reply because he just want to be nice with you. Diba? So akala mo may pag-asa ka dahil nagre-reply siya. No. Okay? So pag mga ganon, mga ropa, hayaan nyo na, pakawalan nyo na, maghanap na lang kayo ng iba. Kasi hindi sukatan ng pagiging totoong lalaki yung, I will never give up, kaya ko to. Hindi ganon, ropa. Kailangan alam mo kung saan ka kikilos, kasi time is very important din. Kasi tandaan mo, time is very luxury. Okay? Hindi porket kaibigan natin ang oras pagdating sa dating, hindi ibig sabihin nun, pwede ka na magsayang ng oras mo sa isang babae. Hindi ganon, ropa. Okay? So, sana maliwanag to. Okay, uulitin ko, mga ropa. Anong natin dito? Takeaway natin dito. Huwag tayong makipag-date or papayag or magsettle kung alam mo na ang babaeng dinedate mo, mababa ang pagtingin sa'yo. Okay? Uulitin ko. Huwag na huwag tayong makikipag-date sa babae na hindi mataas ang pagtingin sa atin or ang nararamdaman sa atin. Okay? Dahil ang babae, emotional creatures. Kailangan nilang mag-respond based on how they feel. If you never do anything kung paano sila magre-respond based on how they feel, do you think may in love sa'yo ang babae? Do you think sasama sa'yo ang isang babae? No. Kaya nga, kahit na willing kang ibigay ang langit at lupa, pati ang buwan, kung hindi mo naman na-stimulate ang emotions niya, wala ring halaga sa kanya kung anong kaya mong ibigay, ropa. Okay? Ulitin ko sa inyo, mga ropa, ang babae ay emotional creatures. Pag ikaw ang naghahabol, walang mangyayari or never mong makukuha yung relasyon na gusto mo. At pag ikaw ang naghahabol sa babae, ibig sabihin, by default, hindi mo na-stimulate ang emotions niya. Pero pag siya ang naghahabol sa'yo, like I said, women are emotional creatures. Kahit wala kang ginagawa, ulitin ko, kahit wala kang ginagawa, pwedeng mas ma-in love ang babae sa'yo dahil meron ng stimulation ng emotions. Dahil nakikita niya, iba ka sa lahat dahil alam mo kung paano maging attractive, alam mo kung paano i-stimulate ang emotions ng babae. Kaya, kahit wala ka gaanong ginagawa, kahit na ikaw yung hindi pala reply or hindi pala message, mas lalong nai-inlove siya. Okay? So, ito yung mga bagay na mahirap tanggapin na, ba't ganun? May mga lalaking walang ginagawa, pero putya, kaya nilang makakuha ng date. Well, ganun talaga, mga ropa. Kadalasan, kung sino pa yung hindi nag-e-effort sa babae, sila pa yung ginugusto ng mga babae.
So, umpisa pwede mo naman talaga silang kilalanin. Okay? Tanungin mo yung social media niya. Pero make sure lang, pag nag-message ka, talagang hindi ka yung parang uhaw na uhaw sa reply niya. Okay? Eto mga ropa, tip ko sa inyo. Ang mga babae, may times na talaga, lalo na pag first time, hindi talaga sila agad magre-reply, regardless kung gustong-gusto ka man nila or hindi. Hindi sila basta-basta agad magre-reply. Ayun yung tinatawag na shit test. Okay? Tinitingnan nila kung ano ang gagawin mo pag hindi sila nag-reply agad. Kasi usually, shit test yun. Okay? Ang gagawin nila, i-shit test ka nila, tinitingnan nila kung magdo-double text ka. Gets? So, pag nag-double text ka, wala na. Ano, instant na yun. Instant, die down ka agad ng attraction. Kahit attracted sila sa inyo. Or minsan, bibigyan ka nila ng chance. Oh, okay, ang bilis mag-reply nito ah. Pero pag na-confirm nila na talagang ganun ka, wala na talaga, ropa. Wala nang balikan. Dahil ang babae, emotional creatures. Pag naramdaman nila na isa kang simp, though hindi man nila masabing simp ka, pero pag naramdaman nila, alam mo, he's nice, pero I don't know why hindi ako ganun ka-attracted sa kanya. Actually, he's very cute, pero hindi ko talaga alam, friend, ba't hindi ako ma-attract sa kanya? So, may mga ganun, ropa. Okay? So, dapat careful tayo, ha? Hindi porkit nakuha mo yung number, tuwan-tuwa ka, nakakala mo magre-reply agad sila. Okay? Nakakala mo instant pag message mo, reply agad. No, it's not. Sasabihin nila busy. No, hindi. They're not busy. Walang busy tao sa hawak lagi ang phone. Pag laging hawak mo ang phone mo, of course, lagi ka makakakuha ng message. 'Di ba? At pwedeng tingnan mo yon. Unless talagang putang ina, wala kang wifi. 'Di ba? Kung nagme-message ka sa Messenger or sa IG niya, of course, talagang hindi niya marireceive, hindi niya makikita. 'Di ba? Gets? So, balik tayo mga ropa. So, yung sinasabi ni Alex Gonzaga, hindi talaga mag-work yun. So, ulitin ko sa inyo, tayong mga lalaki, we need to make ourselves more attractive. Okay? Para makuha natin yung attention ng mga babae na gusto nating jowain. Marami kasi sa atin, mga nagsisettle na lang sa kung sino-sinong babae na pwede. Di ba? Pwede na to. Andiyan naman siya. Di ba? Hindi ganun, ropa. Hindi porkit pwede ang babae. Pwede na to. May tsura naman eh. Tapos may attitude naman. Hindi pwedeng ganun na lagi kang magsesettle lang sa itsura. Dapat laging merong ibubuga pagdating sa kahit papano, alam mo na ikaw yung hinahabol, ikaw yung may leverage sa relationship. Hindi pwede na maganda lang tapos magpapa-under ka para hindi mawala yung attention niya sa'yo. That's kabubuhan. Maliwanag ba mga ropa? So ulitin ko mga ropa, hindi mag-work or hindi mo ma-attract ang babae pag ikaw nag-ahabol sa kanya. Okay? Pag ikaw lagi ang gumagawa ng way para mapansin ka niya. Gets? Kailangan niyang may gawin para masabi natin na nagre-respond siya sa gusto mo. Okay? Kaya ulitin ko, we need to be more fucking attractive. Kasi easy sa mga babae maging attractive sila. Dahil ganda ang puhunan nila. Tayo hindi. Confidence. Yung looks andyan yan. Pero kahit hindi ka biniyayaan, as long as you are very confident, alam mo kung paano makipag-usap sa babae, alam mo kung paano mag-approach, alam mo kung paano manamit, alam mo kung paano mag-set ng tone, alam mo kung paano basahin ang body language ng babae, alam mo kung paano maging storyteller, women will be drawn at you. Okay? Women will be more curious sa'yo. Pag alam mo yung mga lahat ng sinasabi ko, ropa, uulitin ko, if you know how to talk, if you know how to approach, if you know how to be a storyteller, if you know how to carry yourself, if you are very confident guy, if you have a style when it comes sa pananamit, tandaan mo, women will look at you as a different type of guy. Kumpara sa mga lalaki na pogi na sa pera dinadaan or sa looks lang dinaraan. Okay? So kaya mga ropa, let's make ourselves more fucking attractive. Okay? So ayun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Pagas na tayo. Dahil nag-signal na. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.